Ang Israeli Chief of Staff na si Zamir ay naglabas ng isang nakakagulat na pahayag na ang United States ay maglulunsad ng matinding military strikes laban sa Iran sa loob ng susunod na 2 weeks hanggang 2 months, habang ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay bumabagsak sa matinding kaguluhan dahil sa malawakang defections na sumisira sa kanilang hanay. Ito raw ay isang panahon ng matinding kawalan ng katiyakan. Ayon sa Army Radio, sinabi ni Zamir ito habang nasa isang situation assessment meeting. Sabi ni Zamir, naniniwala siya na ang isang US strike laban sa Iran ay mangyayari sa loob ng 2 weeks hanggang 2 months. Ang Iranian forces ay nagbabanta ngayon sa mga US military ships at oil tankers sa rehiyon. Kumilos ang mga American fighter jets at warships para protektahan ang mga barko at ang kanilang crew, habang si Trump kasama ang Israel ay pinag-uusapan ang posibilidad ng isang strike laban sa Islamic regime. Kaya marami ang nagtatanong, makakaligtas ba ang Iranian government o tuluyan na itong babagsak? Naglabas ang IRGC Intelligence Organization ng isang panic warning tungkol sa defiance, desertion o disobedience sa loob ng military personnel bago nila ito bigla ang burahin nang mapansin nilang inilantad nito ang matinding krisis ng regime. Sa isang bahagi ng pahayag na ngayon ay deleted na, nagbabala ang IRGC Intelligence Organization na anumang defiance, desertion o disobedience ng military personnel ay haharap sa paglilitis at agarang aksyon. Ang regime ay bumabagsak mula sa loob habang ang mga Israeli military planners ay nakikipag-coordinate ng strike plans kasama ang American forces. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang tila pagtanggal sa ganitong pananalita ay malamang dahil sa takot na magdulot ito ng panik, pero inilalantad pa rin nito ang lalim ng kaba ng mga opisyal ng rehimen. Takot si Khamenei na mawalan ng kontrol sa sarili niyang military. Ang hindi inaasahan ng marami ay ang laki ng koordinasyon sa pagitan ng Israeli at American military planners. Ayon sa isang broadcaster, hindi raw ibinabahagi ng US ang lahat sa Israel at iniiwan ito sa labas ng ilang decision-making processes. Sabi pa ng outlet, nag-aalala ang Israel na maaaring makipagkasundo si Trump sa Iran tungkol sa nuclear program nito nang hindi isinasama ang ballistic missiles ng Iran. Ayon sa impormasyong inilabas ng Times of Israel news portal, nagsagawa si Zamir ng sunod-sunod na pag-uusap noong weekend kasama ang mga American officials tungkol sa posibleng pag-atake sa Iran. Noong nakaraang linggo, nakipagkita ang Army Chief sa US Central Command Chief na si Admiral Brad Cooper sa Israel bilang bahagi ng paghahanda ng dalawang militar bago ang anumang posibleng atake sa Iran. Ang internal collapse ng rehimen ay nagsimulang bumilis matapos pumasok sa third week ang nationwide protests. Ang nagsimula noong December 28 bilang mga protesta sa downtown Tehran na dulot ng matinding inflation at mabilis na pagbagsak ng riyal laban sa dollar ay lumampas na sa simpleng protest wave at naging isang nationwide movement. Ayon kay Trump, gagawa kami ng napakalakas na aksyon. Kapag ginawa nila iyon, gagawa kami ng napakalakas na aksyon. Nang tanungin kung ano ang endgame ng sinasabing strong action, sagot niya, ang endgame ay para manalo. Ngayong nasa mahigit third week na ito, hindi bababa sa 574 protest locations ang naitala sa 185 cities sa lahat ng 31 provinces na ginagawa itong pinakamahaba at pinakamalawak na anti-regime movement sa kasaysayan ng Islamic Republic. Hindi pa kailanman humarap ang Islamic Republic sa ganitong antas ng coordinated resistance. Pagkatapos nito ay lumabas ang revelasyon na tuluyang bumasag sa kumpiyansa ng rehimen sa loyalty ng military. Ayon sa mga anonymous Islamic Republic officials na nakausap ng Telegraph, mas madalas makipag-ugnayan ng Iranian Supreme Leader na si Ali Khamenei sa IRGC kaysa sa army o police dahil naniniwala siyang halos walang tsansa ng IRGC defections, samantalang ang iba ay may history ng pagtalikod. Hindi na raw nagtitiwala si Khamenei sa sarili niyang army. Umaasa na lang siya ng buo sa loyalty ng IRGC habang sabay na tinatakot ang mga commander ng execution kapag nag-desert. Dito na nagiging catastrophic ang sitwasyon para sa military command structure ng Iran. Ayon sa mga ulat mula sa Farta News, may lumalaking disobedience sa loob ng hanay ng Iran's military at security forces. Ang mga insidente ng desersyon, pagtanggi sa utos at mga personnel na nagtatago ay nagpaalarma sa rehimen. Bilang tugon, naglabas ang General Staff ng rehimen ng malawakang bagong utos na nagbibigay kapangyarihan sa mga commander na gumamit ng pinakamalulupit na hakbang para supilin ang internal dissent at maibalik ang kontrol. Ang orihinal na Farta News Post ay kalaunan ay binura. Kinwenta naman ng mga Israeli financial analysts ang posibleng economic cost ng coordinated US-Israeli strikes. Ayon sa Israeli financial newspaper na The Calcalist, maaaring umabot sa 10 billion
ang gastos ng posibleng digmaan laban sa Iran. Sabi ng pahayagan, nag-aalala ang mga senior officials sa Israeli security establishment na ang panibagong labanan sa Iran ay maaaring magkahalaga ng tens of billions of shekels, depende sa haba at uri ng conflict. Ang pinakamurang senaryo ay kung hindi maglulunsad ng kahit anong attack ang Israel, ayon kay Ram Aminach, isang dating economic advisor ng Israeli Chief of Staff. Pero itinutulak pa rin daw ni Netanyahu si Trump na pahintulutan ng strikes. Ang sumunod na natuklasan ng mga security analysts ay nagpatunay na matagal ng planado ng rehimen ang malawakang pagpatay ilang buwan bago pa sumiklab ang mga protesta. Ayon sa National Council of Resistance of Iran, maingat na pinagplanuhan ng Tehran regime ang mass slaughter ng mga protesters, kabilang ang utos na putulin ng internet, gumamit ng live fire laban sa mga tao, magpasok ng undercover agents sa mga demonstrasyon, at manipulahin ang protest chants para pahinain ang uprising. Sabi ni NCRI US Deputy Director Alireza Jafarzadeh sa mga reporter sa isang briefing sa Washington, hindi ito panic, ito ay plano. Ayon sa kanya, ang mga audio recordings at secret documents ay naglantad ng isang premeditated genocide. Ipinapakita ng casualty numbers ng IRGC kung bakit umabot na sa crisis level ang takot sa defections. Patuloy ang defiance laban sa rehimen pero nakikita na ang mga problema ng conscript defections at IRGC losses na umabot sa 133 na naglalagay ng matinding pressure sa mga policy architects na magkaisa, mag-expel ng envoys, mag-freeze ng assets at lihim na suportahan ang mga insurgents. 133 IRGC commanders at soldiers ang napatay ng mga protesters sa loob ng 3 weeks ng urban warfare. Ayon sa kasalukuyang assessments, mahigit 500 hanggang higit sa 2,000 protesters at mahigit 100 security personnel ang napatay. Unti-unti nang nawawalan ng kontrol ang rehimen. Samantala, kinumpirma naman ng European intelligence agencies ang matagal ng alam ng mga Israeli planners tungkol sa kahinaan ng rehimen. Sa ilalim ng matagal na pressure, hindi raw maaalis ang posibilidad ng defections kabilang na sa loob ng IRGC. Maaari raw itong magdulot ng pagbabago sa behavior, personnel o limitadong reforms na lampas na sa kontrol ng rehimen. Posibleng isantabi ng IRGC ang clerical leadership at kumilos bilang kingmaker sa pagbuo ng bagong kaayusan gaya ng nangyari sa Egypt at Pakistan, isang landas na malabong humantong sa democratization. Aktibo ng pinag-uusapan ngayon ang mga military coup scenarios. Isaalang-alang natin kung paano pinabilis ng international isolation ang internal collapse ng rehimen. Noong January 29 ng kasalukuyang taon, itinalaga ng European Union ang IRGC bilang isang terrorist organization. Kasunod ng desisyon ng European Union, nakatakdaring sumunod ang United Kingdom. Sumunod din ang Ukraine noong February 2. Ang Australia, Bahrain, Canada, Ecuador, ang European Union, Israel, Paraguay, Saudi Arabia, Sweden, Ukraine at ang United States ay lahat nagtalaga na sa IRGC bilang terrorist organization. Naging isang global paraya na ang Revolutionary Guard. Ibinunyag ng mga US Treasury officials ang ebidensyang nagpapatunay na iniiwan na ng mga opisyal ng rehimen ang Iran. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Besson, natunton nila ang mga Iranian officials na naglilipat ng pera palabas ng Iran habang nagsisimula na silang lumikas. Nagsimula na ang elite defections. Isang Iranian soldier ang nasintensyahan ng kamatayan dahil tumanggi siyang sumunod sa utos na barilin ang mga sibilyan. Pinapatay ng rehimen ang mga sundalong ayaw pumatay ng protesters habang ang iba namang sundalo ay tumatakas sa kanilang mga pwesto. Ang panawagan ni Reza Pahlavi para sa military defections ay nagdulot ng matinding panic sa buong IRGC command structure. Ang mga Iranian state TV channels ay nahack para ipakita ang video ni Reza Pahlavi na nananawagan ng mas maraming defections sa armed forces. Na-hijack ang state television para mag-broadcast ng opposition messaging. Isang malaking turning point sa kasalukuyang protest wave ang nangyari nang si Crown Prince Reza Pahlavi, ang anak ng Shah na napatalsik matapos ang 1979 Islamic Revolution, ay nanawagan sa mga Iranian na maglunsad ng mga demonstrasyon. Milyon-milyon ang tumugon sa kanyang panawagan. Ipinapakita ng antas ng kalupitan ng rehimen kung bakit bumibilis ang military defections. Ang IRGC na hinubog ng mga proxy wars ang nanguna sa countrywide bloodbath gamit ang sniper fire mula sa mga rooftop, base infiltrators na nagkakalat ng panic at mga sasakyang dumudurog sa mga escape paths sa 285 cities. Ang casualty estimates ay mula 2,000 hanggang 20,000 deaths, habang ang confirmed figures ay 646, kabilang ang 505 protesters at 9 children, kasama ang mahigit 10,721 arrests at 2,200 na ikinulong sa mga secret sites na puno ng torture at sa pilitang confessions. May mga mass graves na hinuhukay sa buong Iran. Isipin mo kung bakit bumilis ang Israeli strike planning sa partikular na panahong ito. Noong January 5 ngayong taon, nagsagawa ang Israeli Security Cabinet ng isang 5-hour meeting at pinahintulutan ang karagdagang strikes laban sa Iran matapos ang mga usapan ni Netanyahu at Trump.
Tinawag itong Operation Iron Strike at inaasahang ang anumang bagong strike ay lalo pang magpapagulo sa Islamic Republic. Bagamat classified pa ang mga targets ng Operation Iron Strike, kinumpirma ng mga Israeli military sources ang koordinasyon sa US Central Command para sa sabayang pag-atake sa IRGC command centers at natitirang ballistic missile facilities. Ipinapakita ng mga medical facilities ang planadong pagpatay ng rehimen laban sa mga unarmed civilians. Sa buong January nationwide uprising, ang prinsipyo ng medical neutrality at ang kabanalan ng Hippocratic Oath ay matinding nilabag ng security forces ng Iran regime. Sinalakay ng mga armadong IRGC troops ang mga ospital at pinutukan ang mga sugatang protesters. Hindi bababa sa 5,000 katao ang inaresto. Hinahabol nila ang mga sugatang protesters sa kanilang hospital beds at doon na mismo itinutumba. Ibinunyag ng mga diplomatic sources ang koordinadong US-Israeli strike planning sa mga pulong ni Zamir sa Washington. Ang IDF Chief of Staff na si Lieutenant General E.L. Zamir ay nasa Washington, D.C. noong weekend para sa serye ng mga pag-uusap kasama ang mga American defense officials tungkol sa Iran. Naganap ang mga meeting habang patuloy na nagbabanta si Trump ng military action. Humihingi ang IDF ng sapat na advance warning mula sa US bago ang anumang posibleng strike sa Iran para makapaghanda sila sa depensa at maabisuhan ng publiko. Inaasahan ng Israel ang Iranian retaliation na tututok sa Tel Aviv. Idinokumento ng mga Iranian opposition groups na ang mga memorial ceremonies ay nagiging sentro ng revolutionary activity. Ang mga memorial para sa mga napatay ay nagiging pangunahing anyo ng mass mobilization. Malalaking crowd ang nagtitipon sa kabila ng mga banta, martial law conditions at intimidation. Hayagang inaakusahan ng mga pamilya ang IRGC basije at pulisya sa mga pagpatay. Bawat libing ay nagiging panibagong protesta. Hindi kayang pigilan ng rehimen ang pagluluksa ng hindi pumapatay ng mas maraming tao na nagdudulot ng mas maraming libing na siya namang nagdudulot ng mas maraming protesta. Isang bagay ang siguradong sigurado. Ayon sa Israeli Chief of Staff na si Zamir, hinulaan niya na ang American strikes laban sa Iran ay mangyayari sa loob ng 2 weeks hanggang 2 months sa panahon ng coordination meetings kasama ang US Central Command. Binura ng IRGC ang mga babala tungkol sa military defections matapos mailantad ang panic dahil sa desertion at disobedience sa loob ng security forces. Kumalat ang nationwide protests sa 574 locations sa 185 cities sa lahat ng 31 provinces na ginagawa itong pinakamalaking tuloy-tuloy na anti-regime movement sa kasaysayan ng Iran. Umabot sa 133 ang napatay na IRGC casualties habang ang mga opisyal ng rehimen na minomonitor ng US Treasury ay naglilipat ng pera palabas ng Iran at iniiwan ng Islamic Republic. Itinalaga ng European Union ang IRGC bilang terrorist organization kasabay ng United States at siyang pang bansa na tuluyang nag-isolate sa Iran. Ang panawagan ni Reza Pahlavi para sa defections ay nag-trigger ng pag-hack sa state television na nag-broadcast ng opposition messaging sa milyon-milyong Iranian. Pinahintulutan ng Israeli Security Cabinet ang Operation Iron Strike sa koordinasyon kay Trump para lalo pang pahinain ang rehimen sa gitna ng uprising. Ang rehimen ay bumabagsak at ang mga strikes ay paparating na. Manatiling nakatutok